Blessed Wednesday evening pong muli sa bawat isa. Inaanyayahan ko po kayong lahat na yumuko at tayo po ay magpauna sa panalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. We glorify your name. We honor you. We worship you, Father God. Ikaw po ang Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon at magpakailan paman, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, at tinako mo kaming muli dito upang makapakinig po ng iyong mga mabuting salita. At anoint your servant, Father God, upang masambit ko po ang lahat ng inyong mensahe na with boldness and clarity, Panginoon. At buksan niyo rin po ang puso't isipan ng bawat isa upang lahat po ng aming marinig ay magkaroon po ng kabuluhan sa aming mga buhay. Salamat, O Lord. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at Amen. Makibukas po kayo sa akin sa Exodus chapter 34 verse 6 to 7. Ang sabi po doon, "And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation." Share ko lang din po ito sa inyo. Noong 2018 po, ako ay nag-resign na sa Qatar Airways upang makasama ko po si Brother Oman at si Jenica dito sa Kuwait. During that time po, Jenica was only 3 years old and a half. Pero pinag-aral na po namin siya dahil nga po wala nang mag-aalaga sa kanya kasi nga po si Ate Josie Mendoza ay nagtatrabaho na po kay Ate Jonah doon sa Jabriya. Then kapag uuwi po si Jenica from school, ako na po yung lagi niyang kasama. Dahil waiting pa po ako noon sa schedule from Kuwait Airways na training. Alam niyo po, hirap akong pagalitan si Jenica during that time. Maliban po sa rason na dahil miss ko siya at bumabawi po ako sa araw-araw na 2 years ko silang halos hindi nakasama at wala ako sa tabi niya. At napakabata pa po para pagalitan. Pero ang main reason ko po kaya hirap akong pagalitan siya dahil feeling ko ang sama-sama ko na po kapag magagalit ako sa kanya. Pero alam niyo po, ang isang kapatiran ang ginamit ng ating Panginoong Diyos. Napansin po niya na hindi ko daw pinapagalitan si Jenica. Siguro po maaring paminsan-minsan napapagalitan pero mahinahon lang. At sasabihin ko lamang po, don't do that, stop, no. Hanggang sa kinausap po ako ni kapatiran na siya nga pong aming kapit kwarto lamang. Sabi niya, "Ate, alam mo kung hindi mo papagalitan si Jenica, matutulad siya sa aking pamangkin na na-spoiled kay Papa at ngayon ay matigas na ang kanyang ulo." Shout out ko po iyan kay Brother Lester. Maraming salamat po at hindi ko iyan makakalimutan. At yun po ang aking naging eye-opener. At sabi nga din po ni Brother Oman na nai-spoil ko na rin daw po si Jenica. At sa ayaw ko naman po na lumaki siya na matigas ang ulo, unti-unti ko na din pong natututunan na i-correct siya ng tama at mapagalitan po, lalo na po kung ito ay about sa school. At ngayon ay napaglilisikan ko na po siya ng aking mga mata. Bakit ko po ba iyan nakwento? Dahil iyan po ay medyo related sa mensahe ng ating Panginoong Diyos ngayon na pinamagatan pong God's Great Love for Us. Muli po basahin natin ang Exodus chapter 34 verse 6 to 7. Ang sabi po doon, "And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for their sin of the fathers to the third and fourth generation." Kaya ang ating Panginoong Diyos po ay may pinakita sa akin ng 2 points on this scripture. Kaya short lang po ang ating exhortation for
tonight. At ang number 1 point po on God's great love for us will always be unconditional. Yan po ang number 1. Yan po ay mababasa natin doon sa verse 6 to 7a. Yung mga traits po na ipinakita ng ating Panginoong Diyos, no, yung pagmamahal niya para sa bawat isa. Siya ay mapagmahal at maawain, hindi madaling magalit, patuloy na ipinadarama ang kanyang pag-ibig. Siya ay nananatiling tapat, tinutupad niya ang kanyang pangako sa libo-libo, at patuloy niyang pinapatawad ang ating mga kasalanan. Nothing compares His love for us po, This is actually a reminder for us din kung gaano niya tayo kamahal sa mga taong nalulungkot po dyan and it feels like that nobody cares about you, pasan mo ang mundo. Lumapit ka po sa Panginoon. Sa Kanya po tayo tumakbo. Dahil ang pagmamahal na kaya niyang ibigay sa atin ay sapat na at higit pa po. Sa Kanya lang po tayo may forever. At syempre po, ito ay reminder din ng ating Panginoon kung papaano tayo dapat magmahal sa ating mga kapwa. Yung being selfless po, puro kabutihan ng ating ipakita at dapat ito ay mangibabaw dahil sa ating pagmamahal sa Kanya at pagmamahal natin sa ating kapwa. Pero alam niyo po, God's great love for us doesn't mean that it will spare us from the punishment or consequences when we have decided or when we chosen to be selfish po. Kaya ang point number 2 po ay God's great love for us made Him to be a disciplinarian. Yan po ang number 2 natin. So God knows what human nature can do po. Kaya gumawa siya ng commandments at maliban po doon ay inalaw niya ang gobyerno ng gumawa ng batas. At kung sino man po ang lumabag dito ay may kaparusahan. So lahat po ng pinili nating kamalian or pagkakamali, iyan po ay may kabayaran or katumbas na parusa. Yan po ay nabanggit sa verse 7b. Sabi doon? Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Bakit po ba inalaw ito ng ating Panginoong Diyos na mangyari? Dahil ayaw niya po tayong itolerate sa ating mga pagkakamali for us to learn from our mistakes, from our sin and wickedness po, na alam naman natin kasi kung ano ang tama sa mali, lalo na po at tayo ay nasa age of accountability na. Pero paulit-ulit pa din po nating ginagawa ang mga pagkakamaling iyon dahil sa isang panandaliang kasiyahan lamang. At ang consequences or punishment po na ito ay hindi from someone's self-satisfaction lamang, kundi ito ay palaala na ang kanilang ginagawang masama ay hindi tama. It is against the will of the Lord. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, kaya gusto niya tayong maituwid tayo ay mapunta sa right track na ipinagkaloob niya sa atin. Not to tolerate us sa mga pagkakamali natin, lalo na sa mga bagay na needs to serve justice po, Kaya kung may mahal po tayo sa buhay, lalo na sa may mga anak o pamangkin po na maliliit dyan, turuan na po natin sila. Sabi nga po sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. I-instill na po natin sa kanila yung mga good character, moral values, at kung ano-ano pa para hindi na po tayo mahirapan. I-correct or disiplinahin sila sa kanilang paglaki. At sa mga adults naman po, it will never gonna be too late, diba? God is a God of many chances, di po ba? Kaya, pangaralan din po natin sila kung may nakikita tayong mali. Let's approach them kasi mahal natin sila. We have to correct them in a godly way. Maging mahinahon po tayo. Don't scold them kasi minsan hindi rin natin alam if aware ba sila sa kanilang mga ginagawang hindi tama, upang sila po ay matuto at hindi na umulit sa kasalanang nagawa o ginagawa
na minsan ang kapalit nito ay pagbabayad hanggang sa ika-4 na henerasyon ng kanyang pamilya. So sila po yung magsasuffer at sa gayon ay wag na mas lumalim pa ang kanilang mga pagkakasala. Halimbawa na lang po, nagnakaw kasi kailangan ng pera o kaya naman may asawa pero ng chicks o ng lalaki. Tapos, ipinapanalangin sa Panginoon na sana huwag siyang mahuli. Sa tingin mo po, ipagkakalob ito ng ating Panginoong Diyos? Hindi po, 'di ba? Dahil iyan ay may kapalit na kaparusahan. Naging addict po sa alkohol, paninigarilyo, drugs, late matulog, kulang sa pahinga, hindi kumakain ng maayos or ng healthy food, kulang sa ehersisyo, tapos ipapanalangin po sa ating Panginoong Diyos na sana huwag magkasakit. Sa tingin mo po, ipagkakaloob ulit yan ng ating Panginoong Diyos? Kahit mahal niya tayo, pero pabaya tayo sa katawan. Sabi nga po, our body is a temple of God. Diba? Yan po ay nasambit sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 at gayon din po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. At dahil po sa ating kapabayaan sa ating katawan, minsan po ang nagsasuffer niyan ay mga anak at apo po natin. Kaya po merong nagiging sakit na genetics po, 'di ba? Gayon din po sa mga kinokorek, huwag po tayong magdamdam o hindi na-attend sa church at kung ano-ano pa ang nais gawin dahil ang ibig sabihin lamang po niyan, ang kumausap sa atin ay ginamit ng ating Panginoong Diyos to correct us dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa pagmamahal ng taong kumausap sa iyo. Kasi kung wala naman po pagmamahal yan sa inyo, 'di ba? Bakit naman siya magkakaroon ng concern sa inyo kahit siya ay kinausap ng ating Panginoong Diyos, upang wag na po mapariwara sa panandali ang kasiyahan at wag nang mas lumalim ang iyong pagkakasala at kailangan pang humarap sa matinding kaparusahan. Kaya ngayong gabi po, God wants us to know that His great love for us will always be unconditional. At gayon din po, dahil sa wagas niyang pagmamahal sa atin, He also became a disciplinarian too, for us to be aligned on His perfect will for us. Kaya magandang gabi pong muli sa bawat isa. God bless po sa ating lahat.